Mot at J-Block, laman pa rin ang mga issue sa social media. J-Block, lamang sa performance at delivery, mapa live man o replay. Yabang ni pistolerot ka plastikan mo, bibigyan ko ng hangganan. Mukha lang tong humble kasi gumaganto siya kada laban. Mot, lamang kung bara o punchline ang usapan. Kaso lumaylay yung delivery. Kaya ang estratehiya, magpakababa, pampaawa para yung sulat, maapuyan, makagulat at paboran, yan ang puso ng kampyon na may utak ng talunan. Kahit tapos na yung battle, tapos na yung resulta, nag-away-away pa rin ang mga fans dahil sa laban na to. Mga dahilan ng issue: una, ang pagveto ni Boss Phoebus o ang pagbaliktad ng laban kung sino talaga ang mananalo. Pangalawa, ang pagveto ulit ni Boss Phoebus. Boto ng Jurado na mag-a-advance sa second round para sa batirang mayaman. 3, 2, matingay para kay Mot! Nababaguhin ko personally, ako na lang yung magja-judge na ang nanalo si J-Block. Okay? Okay? Ako lang yung magja-judge sa... Kasi marunong naman ako talaga manood ng battle eh. Marunong naman ako magurado eh. So, ang boto, babaguhin ko, ang panalo si J-Block! Yan ang totoong dahilan kung ba't nababash ngayon ang PSP o pangil sa pangil. Walang kasalanan si Mot, walang kasalanan si J-Block, at walang kasalanan mga crowd sa Cebu. At wala rin kasalanan yung mga horado na magja-judge sana sa gabing yon. Dahil lang talaga sa ginawang desisyon ni Boss Phoebus, kaya binabash ngayon ang PSP. Bakit natin nasabi? Kasi kung hinayaan na lang sana ni Boss Phoebus na ganun ang resulta, na panalo si Mot at treto yung judging, edi sana hindi ganun kalala yung mga pangyayari. Hindi sana madadawit sa pambabash kung hindi lang siya nangyalam sa laban na yun, di ba? Hindi po bias mga crowd sa Cebu sa gabing yon. Na kesyo hindi daw sila nagre-react sa mga bara ni Mot. Men, hindi po ganon. Ang dahilan kung ba't wala halos nakukuhang reaksyon kay Mot ay dahil lang po sa delivery niya. Yun lamang po. Baklang sundalo, madalas pang manghimaso kahit di siya kalaban. Gagawa ng skandalo para sa hinahabol ng kasikatan. Idadamay si ganto, si ganyan. Kaya paanong di magsisigawan, parang commentator lang sa basketball yan. Kada tira, banggit pangalan. Sa mga fans ng battle rap, mapa Luzon, Visayas o Mindanao, alam ng lahat yan na isa si Mot sa halimaw bumara. Punchline, bars, jokes o wordplay, complete package kumbaga. Ang kaso lang talaga, humina kasi yung delivery ni Mot sa gabing yon. Malalakas yung mga bara, oo, given na yan. Ang tanong, nandun pa ba yung gigil niya sa battle rap? Malutong pa rin ba yung delivery niya? Hindi na, di ba? Kaya hindi nagre-react mga crowd sa Cebu dahil mahina boses niya sa laban na yon. Hindi nagigil kada spit ng bars. Di tulad ng dati, di ba? Na kada 4 bars, hiyawan talaga. Kasi yung delivery niya, dati, gigil na gigil. Yung simot na rhyme scheme, ginamit pa ng gagong to. Marami nang gumamit niyan at lahat yun tinalo ko. At saka, ang sabi, wala daw galang mga crowd sa Cebu kay Mot. Kasi nagsigawan sila ng boo. 3, 2, matingay para kay Mot! Hindi naman po talaga si Mot yung sinigawan doon. Kaya sila nagbo dahil hindi sila sang-ayon sa resulta. Kasi sa tingin nila na ang dapat talaga manalo ay si J-Block.
Kasi nga, nakikita nila na malakas naman mga bara ni J Black plus intense delivery. Tapos gigil na gigil bumatil, gutom na gutom. Kaya sa mga mata ng nanonood sa live, panalo talaga si J Black. Rate natin mga performance nila sa gabing yon. 10 pinakamataas. Punchline, lamang si Mot, sobrang ganda ng mga verses niya. Every 2 lines at 4 lines pumupuntos, kaya bigyan natin ng 10. Sa delivery naman, medyo mahina boses. Wala na yung gigil niya. Di tulad ng dati na parang nilalamon ng buhay yung kalaban, kaya bigyan natin ng 8. J Black naman sa punchline, pumupuntos. Kaso bilang lang yung mga pang haymaker talaga. Maliban sa round 2 niya, pulido yon. Kahit lagpas sa time limit, yung round 2 niya bumasag sa depensa ni Mot, kaya bigyan natin ng 9. Sa delivery, intense delivery yung kay J Black. Malakas yung boses, may gigil, gutom na gutol sa battle rap, kaya hiyawan talaga. Kaso may stumble siya. Nabubulol minsan. Sa round 1 to round 3, may stumble siya doon. Kaya imbes na 10, bibigyan na lang natin ng 9. So bale, dikit lang talaga. Tama sana yung judging ng mga horado na 3-2. Kasi parehas naman maganda pinakita. Pero kung yung Mot nagigil sa battle na kaharap ni J Black, matik 5-0 talaga yun. Bale, sa delivery talaga nagkatalo yung dalawa. Mataas kasi expectation ng mga tao kay Mot. Tas nagkataon na yung pinakita ni Mot ay hindi 100% na satisfied tayo. Bali yung kakulangan ni Mot sa delivery, nakita nila yon kay J Black sa gabing yon. Kaya doon pumabor yung mga tao kay J Black. Malaki kasi impact ng delivery sa mga magre-receive nito, lalo na sa mga nanonood ng live. Halimbawa na lang sa Lonnie versus Tipsy D, di ba? Kung usapang bars o punchline, wala na tayong dapat pag-usapan dyan. Parehong halimaw yan. Tama. Pero alam mo kung saan sila nagkatalo? Oo, tama sa delivery, di ba? Si Lonnie, malutong mag-deliver ng lines. May gigil. May diin, kaya malakas ang impact sa mga nanonood. Si Tipsy D, di ba? Malaki kaibahan nila sa delivery. Alam mo yan kung fan ka ng battle rap, lalo na sa flip top. So ganito yung nangyari sa Mot versus J Black. Parang Lonnie versus Tipsy D. Parehas malakas bumara. Kaso malaki kaibahan ng delivery nila. Kumbaga, nag-ala Lonnie sa delivery si J Black nung gabing yon. Tas nag-ala Tipsy D naman yung delivery ni Mot sa gabi na yon. Kaya itigil nyo na pambabash sa mga taga Cebu, kay J Black at kay Mot. At patawarin na natin si Boss Phoebus sa ginawa niyang maling desisyon. Tapos na yun mga brother. Move on na tayo. Focus na lang tayo kay Badang. Sabi ni Boss Phoebus, oh. Round 2, ang kulit ni Badang, J Black. Let's go. Round 2, ang kulit ni Badang. PSP dahil sa ginawa ng mga bobo. Ano nangyari? J Black ako rito, putang ina.